Magandang umaga po sa ating lahat. Noong June 29 ay tayo po ay nag-umpisa ng isang bagong series ng ating pong mga pagbubulay. At ito po ay hango sa aklat ng conversion, amin pong inaral na sa mentoring group. Actually tapos na yun dito sa Maligaya. At yung unang linggo nga po ay naibahagi sa atin si Ninang Grace ang topic na ito, yung bakit kailangan nating maging bagong nilikha at hindi nice o mabait lamang. So binigyan tayo ng tatlong dahilan sa tanong na yon. Ang una ay dahil sa kawalang kakayanan natin. Wala tayong kakayanan na makagawa o lumikha ng anumang spiritual na buhay sa ating sarili. To the point na hindi natin kayang totoong makipag-ugnay sa Diyos at bigyan ng kaluguran ang Diyos. Na hindi natin kayang lumaya sa ating sarili mula sa pagkaalipin, sa kasalanan at sa kamay ng kaaway. Pangalawang dahilan ay dahil sa kabanalan ng ating Diyos. Sabi doon ay hindi mai-impress ang Diyos sa kahit pag-aano na mga pagsisikap ang ating gawin. Anumang maraming kabutihan ang ating pakita na hindi sasapat sa kabanalang meron ng Diyos. Na sabi ng Biblia ay katumbas lamang ng maruming basahan ng ating mga gawa. At yung pangatlo ay dahil ganap na pagbabago ang ating kailangan. Tanging ang banal na Espiritu lamang ang makagagawa nito sa atin. Yung ganap na pagbabagong iyon para tayo tunay na maging katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos. Ngayon, ano nga ang implication ng mga katotohanan ito na ating unang narinig na mensahe? Dinadala tayo nito sa tamang pananaw tungkol sa pagiging ligtas at tungkol sa pagiging matuwid sa paningin ng Diyos at sa tamang pagtingin sa ating sarili bilang taong makasalanan. At sana ganun nga natin naunawaan yon at nakarating tayo. And knowing the truth na only through Holy Spirit sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa Kanya lamang at Siya lamang may kakayanang makapagbigay ng tunay na buhay na yon at kakayanan para tayo makalapit and even makasampalataya sa Panginoon. So, I will conclude sa lahat ng katotohanan iyon na mahalagang makita natin na ito, na pagdating sa kapanganakang muli at sa pagiging ligtas, lahat ito ay solong gawa ng Diyos. Wala tayong bahagi doon. Ngayong umaga, ay ipagpapatuloy po natin ang ating mga pag-aaral na ito mula sa book ng Conversion. Basahin po muna natin ang ating magiging pangunahing teksto sa Efeso chapter 2, verse 1, verse 1 hanggang verse 22. Efeso chapter 2, buong chapter nga siya. Chapter 2, verse 1 hanggang buong verse 22. Pwede po bang buksan nyo ang inyong mga Bible at ako inyong sabayan sa pagbasa? Ayan, I would appreciate kung atingnan nyo ang inyong mga Bible at inyo po akong sabayan para kayo mismo nasusundan nyo itong mga katotohanan ito. Noong unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong nagahari sa mga taong suwail. Dati tayo'y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat
na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pamanguna. Verse 11, kaya't alalahanin ninyo ang inyong dating kalagayan. Kayo ipinanganak ng mga hintil at tinatawag na tuli ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo ay tinatawag na tuli ayon sa ginagawa nila sa kanilang katawan. Alalahanin ninyo na noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel, hindi saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. At nooy nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo, at kayong mga hintil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alita na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alita ng dalawang bayan, kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod ng iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyong mga hintil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. At dahil kay Kristo, tayo kapwa makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Sa makatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Tayo po'y sandaling manalangin. Sa talatang binasa natin, ipinapakita ni Apostol Pablo kung gaano kasama ang kalagayan ng tao noon, ng isang taong hindi pa nakakaranas ng kapanganakang muli, isang taong hindi pa ligtas, at kung gaano naman kadakila at kasagana ang habag at biyaya ng Diyos para sa mga taong ito na napapahamak, namumuhay sa kasamaan. Ipinapaliwanag ni Apostol Pablo dito yung pagbabagong nangyari. Nasundan niyo po ba yung ating pagbabasa ng ating teksto? Una niya na binabanggit yung ganito tayo noon, ganito kayo dati, and then ito ang nangyari dahil sa biyaya at habag ng Diyos. Okay, sa madaling sabi, gustong sabihin ni Pablo, ito kayo noon at ito na kayo ngayon. Dalawang kalagayan. Nag-impose ng isang mahalagang katotohanan na merong nagbago. At sino ang nagdulot ng pagbabagong yon? Yung habag at biyaya ng Diyos na ibinigay niya sa tao. Sa Biblia, ay meron lang daw 3 salita ang madalas na nagagamit para sabihin yung karanasang iyon. Ayon sa turo din ng conversion na book. Yung salitang regeneration, recreation, at transformation. Yung regeneration, ibig sabihin may ipanganak na muli, kapanganakang muli. Recreation, ibig sabihin may gagawing bago, made anew. At yung transformation na yung pagbabago ng kalikasan. Pagkakaroon ng bagong kalikasan, transformation. Lahat ng ito ay tumutukoy lamang sa isang mahalagang katotohanan na mayroong
Ganap na pagbabagong ginawa ang Diyos at ginagawa ang Diyos sa kaloob-looban ng tao. At nagre-resulta din naman ng pagbabago sa labas. Ng pagbabago sa labas. Regeneration, recreation, transformation. Hindi ba siya lahat ay nagbato ng total change? Ganap na pagbabago. Ngayon, ang pangangailangan na magbago ang tao ay isang bagay na hinahangad natin. Maaring hindi natin unang inahangad sa ating sarili, pero somehow inahangad natin yun sa ibang tao na sana magbago na siya ng ugali. Tumanda na lahat ay ganun pa rin. Kaya yung pangangailangan ng pagbabago ay isang familiar na bagay sa atin. At ang totoo, tayo ay nakatira sa isang mundo na nasa patuloy na proseso ng pagbabago. Ang iba ay tila paganda, pero tila mas marami ay pasama. Kasi dalawa lamang naman ang dulo ng pagbabago. It's either patungo sa lalong mabuti or patungo sa lalong pasama. Yun lang po ang pwedeng putungan ng pagbabago. Kung ano mang pagbabago iyon. It's either papunta sa lalong pagbuti or lalong pagsama. At ang totoo, sa paglipas ng maraming panahon, mapapansin natin marami nang nagbago. Biro nga nila, lahat ay nagbago na. Ikaw na lamang ang hindi nagabago. O, tanungin mo nga yung katabi. Lahat ay nagbago na, ikaw. Sa madaling sabi, ang pagbabago ay maituturing nating isang pangangailangan para sa marami. O sabihin na natin sa lahat. At sa atin na mga Kristiyano, ang karanasan ng kapanganakang muli ang lumilikha ng totoong pagbabago sa tao. Tanging sa pamamagitan lamang noon, mag-uumpisa ang tunay na pagbabago sa tao. At pagkakaroon ng pagkakaiba, pagiging iba sa mundo. Kasi ang kakambal na salita ng pagbabago ay yung pagiging iba. Pagiging bukod. Mula sa ibang mga taong kasama nating nabubuhay sa mundong ito. Ngayon, mahirap patunayan na ang isang tao ay nakaranas ng kapanganakang muli kung wala namang makitang pagbabago sa kanyang buhay. Lalo na kung several years na ang lumipas nang siya ay nagsabing siya ay Kristiyano o nag-claim na siya ay Christian na. And yet, walang nagbabago. Ang mga pagbabago kasi ang nagpapatunay at nagpapatibay na totoo ang karanasan natin. Na totoo ang karanasan natin sa Panginoon. Ganon din naman sa kapanganakang muli. Kung walang makitang pagkakaiba at pagbabago sa tao, mahirap na patunayang totoo ang karanasan niya. Ngayong umaga, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang tema ng aking mensahe, mga pagbabagong hatid ng kapanganakang muli. Ano nga ba ang mga pagbabagong hatid ng karanasang ito sa atin? Ng kapanganakang muli. Meron ako nakitang at least 3 bagay, maaring meron pang higit doon, pero meron 3 ako na ibabahagi. Una, mula sa ating teksto na binasa po, ay yung magkakaroon tayo ng bagong buhay. New life. New life. Bagong buhay. Babalikan ko yung ating teksto sa verse 1. Highlighting yung mga word na noong una. Sabi doon, noong una yung mga patay kayo. And then, banda-banda ron yung talata. Dati, yung salitang dati, tayo kabilang sa mga ito. Kaya yung salitang nung una, at yung salitang dati, yung word na dati, ay nagpapahiwatig ng nakaraang buhay. Hindi po ba? Yun ang ina-impose noon. Nagpahiwatig siya ng nakalipas na buhay ng tao. Noong una, kayo patay dahil sa pagsuway. Noong dati, kayo kabilang sa mga ito, alipin ng kasalanan, alipin ng pita ng laman, at sunod-sunuran. Noon yon,
Sabihin mo nga sa iyong katabi, noon yon. Noon yun. Sabi ni Pablo, makalaman, puno ng masamang hilig at masamang pag-iisip. At nabubuhay ng laban sa Diyos. Pero sabi daw, ngunit sa habag at biyaya ng Diyos, mula sa ating dating kalagayan na patay sa kasalanan, tayo binuhay niya kay Kristo. Ibig sabihin, hindi na tayo katulad ng dati. Naalipin ng kasalanan, makalaman at puno ng kasamaan. Iugnay natin ito doon sa sinabi sa verse 10. Baba lang tayo ng verse 10. Ang sabi ni Pablo naman doon, tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noong pamanguna. Ano ang gusto kong makita nating paghahambing? Ito'y nagpapakita na isang bagong buhay, resulta ng karanasang tinutukoy ni Pablo mula sa pagiging patay sa kasalanan tungo sa pagiging buhay kay Kristo. Merong transformation na nangyari. Merong recreation na nangyari. Merong regeneration na nangyari. At ano ang patunay noon? Noon ganito kayo, ngayon ganito na kayo. Sabi ni Pablo, just to support yung ating pinag-uusapan, sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 17. Very familiar na sa marami sa atin yon. Na ang sino mga nakipag-isa kay Kristo, ano daw? Sino nakaka-memorize? Isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Ngayon naroon ulit yung salitang wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. At yung salitang bago na, ay nangangahulugan ng pagiging iba at naiiba. Ang mga taong na born again na ay mayroon na ngayong bagong buhay, na ibang-iba na sa buhay ng mundo, kaysa sa kanilang dating practice ng pamumuhay. Kaya sa madaling sabi, may pagbabagong mangyayari sadya sa buhay ng isang taong na born again. Hindi maaaring wala. Ang mga dati nating gusto, kinauhumalingan, ngayon ay maaaring kinamumuhian na natin. Ang ating mga desires ay nagbabago. Mula sa pagiging makalaman, tungo sa mga bagay na espiritual. At nagbabago din ang ating mga pagpapahalaga sa ating buhay. And even nga yung ating pananaw ay binabago din. Lahat ng ito ay maituturing natin ng mga palatandaan ng isang taong may bagong buhay. Kaya sa kapanganakang muli, yung luma ay pinapalitan ng bago. Yung luma ay pinapalitan ng bago. At ang sabi dun sa naunang mensahe, hindi lamang ito 50% na pagbabago, ganap na pagbabago. Ngayon, sa katotohanan ito, pwede nating sabihin na hindi maaaring maging bagong nilalang ang isang tao na nananatili pa sa kanyang dating buhay. Hindi mo pwedeng ikaw ay i-claim na born again Christian na, and yet nananatili ka sa dati mong buhay. Lahat ng nakaranas ng totoong kapanganakang muli ay maaaring makapagpatotoo nito. Ngayon, sa kabilang banda, para lamang pumabalansin natin. Sa kabilang banda, sa mga hindi pa totoong nakakaranas ng kapanganakang muli, wala tayong maaasahang anumang pagbabago sa kanila. Kung minsan, nakakainis na at nakakapikon. Dahil inip na tayo sa pagbabago ng mga tao. Sa mga naga-disciple dyan, sa mga cell leader dyan. 5 years na, 10 years na. Ano ba naman? Wala pa rin iniangat. Nakakainip pa naman minsan ang maghintay. Lalo na ang maghintay sa pagbabago ng tao.
Pero ito ang sasabihin ko po. Hanggat ang isang tao ay hindi pa nakakaranas ng bagong kapanganakan, wala tayong aasahan na anumang tunay na pagbabago sa kanya. Hanggat hindi nababago ang puso ng tao, walang pagbabagong mangyayari sa buhay niya. Dahil ang pagbabago po ay nag-uumpisa sa kaloob-looban, sa puso. Ang kapanganakang muli ay panloob na pagbabago. Hindi ito panlabas. Uulitin ko, ang kapanganakang muli ay panloob na pagbabago. Nagbabago ang nasa labas dahil merong unang nagbago sa loob. Kaya hanggat walang tunay na pagbabagong nangyayari sa kaloob-looban, walang tunay na pagbabagong makikita sa labas. Pero in reality, mahirap gawing bago ang luma, hindi po ba? Matrabaho. Ako minsan ay naaaliw manood ng mga vlogger na mahilig mag-restore ng mga bagay. Halimbawa, merong isang vlogger na grupo sila na ina-restore nila ang lumang bahay. Nag-uumpisa sila sa paglilinis ng paligid, ang madamo. And then ina-repair yung mga sira-sirang bahagi ng bahay. And after a while, matapos ang ilang mga pagod, kita mo nga naman ang ganda, nakaka-amaze na tingnan. Meron namang isang vlogger na ang ina-restore niya yung mga lumang motor. Ang ginagawa niya, binabaklas niya lahat ng bahagi ng motor. At nililinisan, pinipinturahan, at yung mga hindi naaring pyesa, binibilhan ng bagong pyesa. And then after a month, at least a month, tapos na yung motor. Kumikinang-kinang sa ganda. Ako'y tuwang-tuwang manood ng gano'n. Na-appreciate ko yung proseso. Sana'y gano'n katotoo yun sa tao na gano'n lamang kadali, na pwedeng gano'n. Pero ganyang pagbabago ba ang tinutukoy ng Biblia sa atin? Hindi. Dahil ang sabi ni Pablo ito, wala na ang dating pagkatao. Ibig sabihin yung dating pagkatao talaga, in-erase ng Diyos na yun. Inalisan ng Diyos yun. Ano ang sabi ng unang mensahe? Hindi ito reformation. Ang reformation kasi improvement lang. Parang katulad noong mga napapanood ko na yon. Hindi sila transformation na maituturing. Sila ay under ng reformation. Dahil hindi sila ganap na pagbabago kasi meron pa rin natirang mga parts kahit dun sa nag-restore ng motor. Ito'y isang ganap na pagbabago. At ang sabi sa Ezekiel chapter 36 verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin yung puso ay gagawin kong masunurin. Kaya, mula sa luma, bibigyan ng bagong puso. Kaya malinaw ito sa Biblia. Na hindi lamang, kumbaga hindi man ipapalis yung luma na, sige, kiskisin natin yung dapat kiskisin dyan. Paliguan yung dapat paliguan, pinturahan yung dapat pinturahan. Hindi ganun. Ang sabi ng Diyos, aalisin yung dati, bibigyan ng bago. Kaya sa bagong kapanganakan, naglalaho ang dating pagkatao at napapalitan ng bagong pagkatao. Dahil may bagong puso na, kung kaya't mag-uumpisa na rin magbago ang nasa labas. Magbabago ang mga desires. Magbabago ang mga tingin sa bagay-bagay. Kung gayon, ang mga taong nakaranas ng kapanganakang muli ay mayroong dapat natural na pagbabagong nangyayari sa kanilang buhay. Hindi ko sinasabi na bigla-bigla na lang yon, na para na hindi rin naman yung katulad ng sino sa inyong familiar sa anong tawag dito, yung instant na parang iba ka na agad. Hindi naman ganon. Pero tayo nagbabago na sa paningin ng Diyos. Hindi na tayo katulad ng dati kung paano tayo tinitinan ng Diyos noon. Tingnan mo ang buhay mo.
Mula nang nagpahayag ka ng pananampalataya kay Jesus, masasabi mo kayang ibang-iba ka na kumpara dati? 5 years, 10 years, or 15 years before, if you can recall, mula nang nagsabi ka na, ako ay kay Kristo na. May nagbago ba sa mga bagay na inahangad mo? Ito ang paraan para i-evaluate natin ang ating sarili. May nagbago ba sa mga bagay na desire mo? May paghahanap ba sa Diyos? May pagkauhaw ba sa Diyos? May pakikipaglaban ba sa kasalanan? Meron bang pagsisikap na masunod ang kalooban ng Diyos? At meron pang hangarin na maipaglingkod ang buhay sa Diyos? Tinatanong ko ito dahil kailangan din nating maging aware sa ating sarili. Na hindi porke nasa loob na tayo ng iglesia o ang mga tao ay nasa loob na ng iglesia ay nakakatiyak na sa kanilang kalagayan. Si Nicodemo ay isang magandang halimbawa. Isang Pariseyo. Pinuno ng mga Hudyo. Ibig sabihin kasama siya sa Sanhedrin. Ito yung mga kumbaga, group of elders na nangangasiwa doon sa bahayan at assignment nila ang mga spiritual matters and even ibang mga legal matters. At siya'y isang guro. 3 ang pagpapakilala sa kanya. Isang Pariseo na bihasa sa mga kautusan, kabilang sa pinuno ng Hudyo, mga Hudyo, at isang tagapagturo guro. Ay sinabihan ni Jesus sa Juan 3, talatang 3, malibang ang tao'y maipanganak na muli, hindi siya paghaharian ng Diyos. At sa bandang baba, sabi ni Jesus, naturingan ka pa namang guro. Ang mga taong totoong nakaranas ng kapanganakang muli ay pinaghaharian na ng Diyos. Ang Diyos na ang may kontrol at nasusunod sa kanyang buhay. Yan ang ibig sabihin na magkaroon ng bagong buhay. Umiinog na ang ating buhay sa Diyos at sa kanyang kalooban. Nakita ko na hindi lahat ng lumalabas sa kulungan ay totoong nagbabago ang buhay. Ang iba, bumabalik sa kanilang naging kasanayang buhay pagkatapos ng kanilang pagkakulong na mahabang panahon. Pero meron naman na marami din na paglabas nila ng kulungan, parang ibang tao na din sila. Bakit? Dahil merong mga taong nagbahagi ng ebanghelyo doon sa kulungan sa kanila. At kinilala nila ang kanilang pagiging makasalanan, nagsisi at sinampalatayanan si Jesus. At doon nag-umpisa ang pagbabago sa kanilang buhay. Ano ang gusto kong sabihin? Walang bagong buhay, walang pagbabago, malibang ang tao ay totoong pinaghaharian na ni Kristo. Walang bagong buhay, walang tunay na pagbabago, malibang si Kristo ay totoong nasa kanilang puso na. Itong pagbabagong buhay na ito, nagawa ng Diyos sa atin, ay patuloy na mag-aakay sa atin na maging ganap katulad ng ating pong Panginoong Yesus. Kaya sabi ko kanina, hindi naman ito yung instant na parang nagbagong mukha ka na. Sabi ni Pablo sa 2 Korinto chapter 3 verse 18. 2 Korinto chapter 3 verse 18. Datapat tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na tumitingin gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nagbabago tayo sa gayunding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian. Sa lumang salin po ring version na nakuha ko. Sa English, from glory to glory. Yun ang pagbabagong ating pagdadalhan ng Diyos sa atin hanggang marating natin yung pagiging katulad ni Jesus. At dapat ganun tayo. Kaya nga sa isang totoong nakaranas sa kapanganakang muli,
Merong patuloy na pagbabagong nararanasan ng tao. Merong patuloy na pag-angat sa pagkatao. Merong patuloy na pag-i-improve sa kanyang buhay. Merong patuloy na ikinauunlad. Hindi tayo na natiling ganito lamang. Hindi tayo nasisiyahan na believer lamang. Hindi tayo nasisiyahan na nakakapagbigay lang tayo. Patuloy tayong binabago para sa ating patuloy na paglago at maging katulad ng ating Panginoon. Doon sa librong Conversion, sabi doon ng author, ang isang Kristiyano ay may bago ng kalikasan. Ang ibig sabihin daw noon, siya ay palapit na sa Diyos at hindi palayo. Sabi ng author ng book. Ang isang Kristiyano may bago ng kalikasan at ang ibig sabihin daw noon, siya ay palapit dapat sa Diyos, getting closer to God. At hindi yung kabaliktaran na papalayo. Meaning to say, dapat tayo patuloy na mas nagiging malapit sa Diyos. Nakikilala natin ang Diyos, nadadagdagan natin pagkakilala sa lalong lumalawak ang ating pagkakilala sa Kanya. Dapat ganun ang takbo ng ating buhay, Kristiyano. Merong nagpapatuloy na paglago. Dahil ang dapat na dulo ng mga pagbabagong ito ay paglago ng ating pagkatao, paglago ng ating buhay espiritual, paglago ng ating kaugnayan sa Diyos, paglago ng ating pananampalataya, paglago ng ating pagsunod sa Diyos, in every area ng ating buhay. Dapat tayo ay nagpapatuloy doon. Sabi ni Pablo, tayo kanyang nilikha upang iukol. Saan dapat nating iukol ang ating buhay ngayon? Saan na dapat nakaukol ang ating buhay? Sabi doon, sa paggawa ng mabuti. Sa pagsunod at pagtupad sa kalooban ng Diyos. Yan ang isang taong may bagong buhay. Nabubuhay para sundin at bigyan lugod ang kanyang Panginoon. Kaya merong isang bagong buhay. At hindi ipagkakamali ng iba yon. Yun ay isang bagay na makikita din ng iba. At papatunayan ng iba na nagbago na nga. Nagbago ka na nga. Noon na hindi ko ma-appreciate kapag ako inatawag na, anong banal mo naman? Kasi naranasan ko talaga nung ako nag-college. Palibasa ako ay nagabasa-basa ng Bible. Pero hindi ko na-appreciate yung ako hiyang-hiya nga nun eh. Pero na-appreciate ko ngayon na tulong yung para sa atin na napapatunayan na merong nagbabago sa ating buhay. Pangalawa, nahatid na pagbabago ng kapanganakang muli ay yung nagkakaroon tayo ng new identity. Bagong pagkakilanlan o bagong pagkatao. Sabi doon sa talatang ating binasa, sa ating teksto, dati kay kabilang sa mga ito, namumuhay ayon sa pita ng laman, at sinusunod ang masamang hilig ng katawan pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo, sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Kaya ano ang ating kalagayan, katayuan noon? Sa English, ang sabi, children of wrath. Anak ng kapuutan. Yun ang ating identity, yun ang ating kalagayan noon. Yun ang katayuan ng mga taong wala pang kaugnayan kay Kristo. Anak ng kapuutan. Pansinin niyo mga salitang ginamit yan sa ating teksto. Siya'y patay. Paano ipinapakilala ang taong hindi pa nakakaranas ng kapanganakang muli? Siya'y patay. Siya'y alipin. At siya'y anak ng kapuutan. Ay, ewan ko kung gusto niyo magpangalan sa inyong mga anak ng ganun. Parang ang ganda ng pangalan, ang ibig sabihin ng pangalan ay children of wrath. Mahalaga sa atin ang identity. Mahalaga sa atin ang pagkakilanlan.
Yan ang ating dating kalagayan. Ganito ang nakita ko din po sa ating teksto. Ang identity na yun, yung pagkatao, yung pagkakilala na yun, ay hindi lamang nagpapakita ng tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng tao, kundi ang kahihinatnan din ng tao. Mga anak ng kapuotan. Pag sinabi nating anak ng kapuotan, ano ang ibig sabihin noon? Na ito'y mga taong kinasusuklaman ng Diyos at walang puwang sa kaharian ng Diyos. Hindi ba kung gagawin nating madali na intindihin yung kahulugan ng salitang iyon, mga anak ng kapuotan, ay ang ibig sabihin lamang na mga taong kasuklam-suklam ito. Mga taong hindi katanggap-tanggap. Mga taong mapapahamak at napapahamak. Mga walang puwang sa kaharian ng Diyos. At ano ang tiyak na naghihintay? Kaparusahan, kapahamakan. Kung gayon, mahalaga ang pagkakilala natin na ito. Hindi lamang para magkaroon tayo ng kapanatagan sa kasalukuyan nating kalagayan, kundi katiyakan na meron tayo sa ating kahihinatnan sa inaharap. Dahil sa ating orihinal na kalagayan ng tao, walang sino man sa kanyang sarili ang kayang baguhin ang kanyang kalagayan at katayuan sa harapan ng Diyos. Kung walang gagawin ang Diyos, ang tao ay mananatiling nasa ilalim ng kanyang puot at mapapahamak. Kung hindi in-extend ng Diyos yung, sabi ni Pablo, napakasagana, napakadakila ng habag at biyaya ng Diyos. Ang gaano na lamang nakakatakot ang ating kalagayan ngayon. Verse 4, subalit napakasagana ang habag at napakadakila ng pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway. At naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahan. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ano daw ang nangyari nang binuhay tayong muli kay Kristo? Pinagkaisa tayo kay Kristo. Ano ang naging resulta noon? Ang sabi doon, muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ano ang ipinapahiwatig noon? Ang ipinapahiwatig po na ito, nagpapakita ito ng pagbabago ng kalagayan at katayuan ng tao. Isang bagong status, isang bagong identity ang ating tinanggap mula sa Panginoon. Noon tayo kabilang sa mga anak ng kapuotan, ngayon, hindi ba kamanghamanghang katotohanan iyon? Na mula sa mga dating kabilang sa anak ng kapuotan, ay pinaupong kasama niya sa kalangitan. Tayo ay nasa piling na ngayon ng Panginoon. Nasa tabi ni Jesus. Hindi ba nakakamanghang pagbabago ito? Sa madaling sabi, ang malibang ang isang tao ay maipanganak na muli, wala ring magbabago sa katayuan niya sa harapan ng Diyos. Ano man ang gawin ng tao na pagsisikap sa kanyang sarili, ano man ang ating gawing mga pagbibigay, paghahandog, lahat ng mga maituturing nating gawang mabuti ay hindi sasapat. Magpakabait-bait na ang tao. Hindi magbabago yung katotohanan iyon sa kalagayan na katayuan natin na tayo ay kabilang nun sa mga anak ng kapuotan. Kaya ang pagkakaroon natin ng bagong pagkakilala na ito ay gawa rin ng Diyos. Tayo itinuturing na matuwid ngayon, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa ginawa ni Jesus. Sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya ibinilang na makasalanan upang makipag-isa
tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Di ba't binago nito ang ating kalagayan? Upang mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kaya ang pagturing na meron tayo ngayon ng Diyos ay gawa din ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga, we are His workmanship. Kung ano tayo ngayon sa harapan ng Diyos, hindi yun dahil sa iyong mga gawa. Kung kaano ka man ngayon sa tingin ng Diyos, hindi dahil gumawa ka ng mabuti, kundi dahil sa sarili niyang gawa sa buhay mo. Dahil Diyos din lamang ang makagagawa ng mga bagay na yon sa ating buhay. Kaya lahat, tama si Pablo ng kanyang sabihin, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng kanyang pag-ibig. Lahat ay may tuturing na biyaya. Ang tanong nga lamang ay, sigurado ka na ba sa katayuang meron ka ngayon sa harapan ng Diyos? Gaano ka katiyak na nagbago na ang kalagayang iyon? Si Jesus na rin ang nagsabi sa kanyang mga pagtuturo at pangangaral. May mga naglalapit daw at magsasabing, kami po'y nangaral, nagpalayas ang masasamang espiritu, gumawa ng maraming kababalaghan. Pero sasabihin ng Panginoon, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Ano ang problema ng mga taong yon? Nag-assume ang mga taong ito na dahil gumagawa sila ng mga religious activities at waring mga spiritual activities, ay kikilalanin na sila sa langit at sila'y papapasukin. Mas mainam pa kung gayon, yung isang taong dumadaan sa identity crisis. Yung at least hindi siya nag-assume na ako'y dito na. Halimbawa yung, ako ba talaga'y anak ni tatay at ni nanay? Bakit ang layo ng mukha ko sa kanila? Bakit ibang-iba ang ugali ko sa kanila? Kaysa sa isang tao na akala mo lang pero hindi pala. Nag-assume ka kaagad. Ngayon, saan mo kinukuha ang iyong assurance? At saan dapat manggaling ang ating assurance? Katiyakan na ikaw nga ay kikilalanin ng Diyos pagdating ng huling araw. Sabi nga ng isang pastor, kilala mo ang Diyos, ay kilala ka ba niya? Noong isang araw, ako'y nanonood ng mensahe ni Pastor Paul Washer at naikwento niya yung isang karanasan na meron daw dumating sa kanya, lumapit na isang claiming Christian at may kasama siyang atheist. Ibig sabihin hindi naniwala sa Diyos. Hindi malinaw ang dahilan, pero parang gustong hingin ng tulong ni Pastor Paul na ipaliwanag sa taong yun, na mali ka, na may Diyos, etc., etc. Pero later, sabi ni Pastor Paul Washer dun sa claiming Christian na yun, alam mo, mas malaki ang problema ko sa iyo kaysa sa kanya. Bakit? Kasi at least siya consistent, ikaw hindi. At least yung atheist na yung consistent sa kanyang paniniwala at inapakita sa kanyang pamumuhay, ay ikaw, nagapakilala kang Kristiyano pero hindi makita sa buhay mo. Naunawaan niyo po. Kamusta tayo? We are proud na sabihin tayo kabilang na sa mga anak ng Diyos. Pero papaano dapat namumuhay ang mga anak ng Diyos? Atras tayo ng konti sa Efeso chapter 1 verse 13. Ang sabi doon, kayo may naging bayan ng Diyos, nang kayo manalig sa Kanya, matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Kaya sa bagong kapanganakan, sumasa atin din ang Espiritu Santo at nananahan upang magpatunay ng ownership
na tayo'y kabilang na sa mga hinirang mga anak ng Diyos, na hindi na tayo member ng Children of Wrath. Hindi na tayo kabilang doon sa mga kinapupuotan o anak ng kapuotan. Tayo kabilang na sa mga anak ng Diyos. Sabi ng Bible, ng lahat ng tumanggap at nanalig kay Jesus ay pinagkalooban ng karapatang maging anak niya. Juan 1:12. Kaya tayo ngayon ay ipinapakilala bilang mga anak ng Diyos. At ang sabi pa ni Pablo, dati kayo kaaway ng Diyos, ngayon itinuturing na niya kayong mga kaibigan. Nakikita niyo po ba yung pagbabago nito mula sa dating pagtingin sa atin at pagkakilala sa atin? Ang hamon lang sa atin ay ito, mga kapatid, na ipamuhay natin kung papaano tayo inapakilala ngayon. Kung tayo inapakilala na bilang mga anak ng Diyos, bilang mga kaibigan ng Diyos, ang challenge sa atin ay ipamuhay yung katotohanan iyon. Hindi ba't nagbibigay sa atin ng kapanatagan at katiyakan yung alam mong sino ka sa harapan ng Diyos? Na ako ay kabilang sa kanyang mga minamahal na anak. Dahil alam mo na meron kang Ama sa langit na mapagkalinga, maaasahan, tapat, magiging kalakasan mo sa lahat ng panahon. Kaysa sa hindi mo alam kung ano ang katayuan mo sa harapan ng Diyos. Pero mas lalong masama naman kung inapagpalagay mo na ikaw ay ayos sa paningin ng Diyos, pero ang totoo ay hindi pala. Kaya bumalik tayo sa Panginoon. At ang sabi ng Biblia, makipaglinawan tayo sa Kanya. Ngayon gusto ko rin pong ipasabihin na huwag nating kalilimutan na ang kalagayang meron tayo ngayon, ang pagbabago ng ating kalagayan, ng ating katayuan, ay hindi natin natamo sa ano pa mang mga bagay na meron tayo at nagawa natin o magagawa natin. Itong lahat ay dahil sa habag at biyaya ng Diyos. Kaya dapat naman na manatili din tayo palagi sa postura ng kapakumbabaan at pagpapasalamat sa Diyos. Masaya tayo ngayon na hindi tayo kabilang sa anak ng kapuotan, ngunit bukod sa pagiging masaya, manatili nawa sa atin palagi ang postura ng pagpapakumbaba. Ang Diyos ang may gawa sa ating buhay, ang Diyos ang lumikha ng pagbabagong iyon, ang Diyos ang nagbigay ng bagong pagkakilanlan na iyon. Ang Diyos ang nagbago ng ating katayuan dahil sa kanyang habag at biyaya. At wala tayong maipagmamalaki na ano paman. Ikatlo at panghuli, nagkaroon tayo, ano yung pagbabagong hatid nga ng kapanganakang muli? Una, meron tayong bagong buhay. Pangalawa, yung new identity na yon, bagong pagkakilanlan, bagong pagkatao. At pangatlo, nagkaroon tayo ng new fellowship. Bagong kaugnayan at pakikisama. Yung mula verse 11 hanggang verse 22 ng ating teksto, Efeso 2 verse 11 to 22. Kukunin ko lamang ilang mga salita. Ang sabi doon, hindi kayo kabilang dati, ngunit ngayon ay ibinilang nakasama sa bayan ng Diyos. And then, dati may alitan, ngayon ay ipinagkasundo. Pinagbuklod sa isang katawan. Hindi na dayuhan, kundi kababayan ng hinirang ng Diyos. At naging bahagi ng tahanan ng Diyos. Dati kayong mga hintil ay walang puwang. Ngayon ay pareho na tayong Hudyo at mga hintil nakabilang sa kanyang tahanan. Hindi ba iisa ang diin at tinutukoy ng mga katotohanan ito? Na resulta ng kapanganakang muli o bagong buhay na yon, ay nagkaroon din tayo ng bagong kaugnayan. Siyempre, una sa Diyos, nang tinanggap natin kilalanin ng Panginoon. Hindi na tayo nun sa pagkakaroon ng isang bagong kaugnayan sa Panginoon,
Namalayan na tayo magpabalik-balik sa kanyang presensya. Ngunit hindi lamang yun ang katotohanan na ating tinanggap. Sa pagiging bagong nilalang at pagkakaroon ng bagong pagkatao, nagkaroon din tayo ng mga bagong kaugnayan kasama ang ibang mga katulad natin na iniligtas ng Panginoon. Ang iglesia. Hindi ba't ang iglesia ang tinutukoy ni Pablo mula verse 11 to 22? Sa madaling sabi, idinugtong o nakadugtong na ang ating buhay ngayon sa iglesia ng Panginoon. Ang ating buhay ay nakaugnay na sa isa't isa. Kaya hindi lamang tayo nagkaroon ng bagong buhay, bagong katayuan. Dinala rin tayo nito. Dinala rin tayo ng karanasan ng kapanganakang muli sa pagkakaroon ng mga bagong kaugnayan at pakikisama sa mga taong kapareho nating nakaranas ng kapanganakang muli. Iba-iba man ang pinanggalingan, mga background, hintil man o Hudyo, basta totoong nakaranas ng kapanganakang muli. Ang sabi ni Pablo, pinag-isa na tayo, pinagbuklod na tayo, pinagkasundo na tayo, bahagi na tayo ng iisang katawan at ng kanyang tahanan. Kaya nga tinatawag natin ang isa't isa na kapatid sa Panginoon. At yun ay mas malalim pa, sabi ng Bible, kahit nga dun sa kapatid mo sa dugo at sa laman. Dahil mas malalim yung katotohanan magkadugtong ng ating buhay sa buhay espiritual. Kaya ang katotohanan tayo may bagong kaugnayan ay nagsasabing hindi maaaring hindi connected at hindi tayo nakikipag-ugnayan sa church bilang mga Kristiyano. Anong gusto kong sabihin? Kung ikaw ay nakaranas ng kapanganakang muli, kung ikay na born again na, kung ikay Kristiyano, dapat ang buhay mo ay nakaugnay na sa church at patuloy na nakikipag-ugnay sa church. Walang tunay na proclamation na ikay Kristiyano kung ikay hindi nakaugnay sa iglesia at hindi nakikipag-ugnay sa iglesia. Kung masakit mga makarating sa inyo yan ang katotohanan. Hindi mo pwedeng 100% na i-proclaim na ikay born again Christian kung hindi nakaugnay ang buhay mo sa iglesia at hindi mo patuloy na iniuugnay ang buhay mo sa iglesia. Dahil iisa lang ang Espiritong gumawa sa atin at iisa ang Espiritong nananahan sa atin. Gusto kong sundan niyo po ako mga kapatid. Iisa lang ang Espiritong gumawa at lumikha ng pagbabagong yon. At the same Spirit ang nananahan sa lahat ng mga nakaranas sa kapanganakang muli. Kaya paano hindi mag-uugnay ang kanilang buhay? Talagang pag-uugnayin tayo ng Espiritu Santo dahil iisa lang naman ang Espiritu Santo. At yun ang amazing sa gawa ng Diyos. At ganun ka-amazing ang iglesia. Hindi ko alam kung tamang sabihin, pero kung hindi mo nakikita ang kalagayan mo sa ganon, maybe you should doubt yourself sa oras na ito. At bumalik sa harapan ng Diyos. And Lord, gusto kong i-reveal mo sa akin ang totoo kong kalagayan. Ayaw kong madaya ng mahabang panahon. Ayaw kong mabuhay ng mahabang panahon sa kasinungalingan at pandarayan ng kaaway. And one thing I realize, mga kapatid, ay ito. Sa isang iglesia, ang tunay lamang na magkakaunawaan ay yung parehong merong Espiritu ng Diyos. Kung tayo tunay na, tayong mga nakaranas sa kapanganakang muli, ang tanging magkakaintindihan lamang, magkakaunawaan, ay yung mga parehong nakaranas ng kapanganakang muli dahil parehong iisang Espiritu ang nananahan sa kanila. Mahirap maging tunay na nagkakaisa. Katulad ng sinabi ni Pablo, pinag-isa, pinagbuklod, naging bahagi na kayo ng isa't isa. Mahirap maging tunay na mangyari yon kung walang tunay munang karanasan ng kapanganakang muli. Hindi pwedeng magkaroon ng tunay na pagkakaisa at pagbubuklod ang isang may bagong buhay at isang nananatiling patay sa kasalanan.
Maaaring kasama, pero hindi kaisa. Hindi ka tunay na kabuklod. Kaya ang talagang maituturing lamang na bahagi ng iglesia kung gayon ay yung mga nakaranas ng kapanganakang muli. Ang ating kaugnayan ay sa espiritu at hindi sa laman, kaya ang may kakayanan lamang na makipag-ugnay spiritually sa isa't isa ay tayo o yung mga nakaranas ng kapanganakang muli. Lahat ng mga pinaghaharian ng Diyos ay sadyang paglalapitin ng Diyos sa isa't isa. Sabi ni Juan, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Hindi ba pahayag siya ng kaugnayan? Anong klaseng kaugnayan ang meron sa mga taong tunay na born again? Nagmamahalan. Nagmamahalan. Nagtatanggapan. Nag-uunawaan. Ina-acknowledge ang isa't isa. Bakit mahalagang makita ang mga kaugnayang ito sa iglesia? Dahil sa ganoong paraan, ayon na din sa sinabi ni Juan, napapatunayan na tayo daw ay mga alagad ni Kristo. Kaya kung paraphrase ko, gusto ko rin sabihin na kung nasa ating mga kaugnayan sa isa't isa, sa pagmamahalan, sa pagmamalasakitan, sa pagtutulungan, sa pag-uunawaan, pagdadamayan, lalong napapagtibay na tayo nga ay mga totoong born again. Ngayon, kung tingnan natin yung opposite side, kung hindi nakikita yon, maaari kayang mapagdudahan ang ating pagkiklaim na tayo mga born again. Kung hindi makita yung ganong klase ng ugnayan, o hindi natin magawa yung ganong pakikipag-ugnayan, pinagbuklod sa iisang katawan. Kaya, ang buhay ko, nakadugtong na sa iyo, ang buhay mo nakadugtong na sa akin, magkaka-connect ang ating mga buhay. Sabihin mo nga sa iyong katabi, magkaka-connect ang ating buhay. Bahagi tayo, pinagbuklod tayo. Ang ating kaugnayan bilang magkakapatid kay Kristo ay kaugnayang walang putol at walang wakas. Hindi ba, ewan ko kung ma-appreciate niyo po yun, pero na-appreciate ko yun sa aking pagbubulay. Na itong kaugnayang ito, bakit higit na mas mahalaga ito at mas dapat nating ma-appreciate? Dahil ito ang klase ng kaugnayang walang putol, walang wakas. Anong ibig sabihin? Na kahit tayo mamatay na, sino man ang mauna sa atin, pagdating doon sa kabila, tayo rin ang magkasama at magabatian. At mananatili yung kaugnayang yon. Kumpara sa kaugnayang meron tayo sa dugo at sa laman, na dito lang sa lupa yon. Dito lang sa lupa yon. Yung kaugnayan natin sa ating asawa, sa ating mga anak, magulang, kaugnayang panlupa lang dito yan. Pero yung higit na mas mahalagang kaugnayan ay ito. Yung maging bahagi tayo at maibuklod tayo sa iisang katawan. Dahil ang iglesia ay nagpapatuloy doon. Hindi ba't isang kaaliwan ito sa atin? Na hindi lamang dito sa lupa ang ating mga kaugnayan bilang magkakapatid, kundi hanggang sa kabilang buhay o pagkatapos ng ating buhay, pag naroon na tayo sa kaharian ng Panginoon, ay mananatili ang mga kaugnayang ito at magpapatuloy ang kaugnayang ito. Amen po ba? Magkikita-kita nga ba tayo doon? Amen? Hindi nga lang tayo sabay-sabay, ano? Unang Juan 4:20. Unang Juan chapter 4 verse 20. Ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita, hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos
na hindi niya nakikita. Ito pa ang matindi. Lalong nagiging kaduda-duda ang pagiging bagong nilalang natin o pagiging isang Kristiyano kung wala yung pag-ibig na yon. Kung wala yung pag-ibig, kasi iisa lang naman ang source na panggagalingan ng pag-ibig. Kung walang tumutuloy na pag-ibig, merong malaking problema. Kung walang expression ng pag-ibig, merong malaking problema. Totoong malaking problema. Dahil kung nasa atin na si Kristo, maaaring tayo maupos minsan, pero merong matitirang pag-ibig doon. Kaya paano natin masasabing tayo mga born-again Christian kung hindi daw naman natin magawang mahalin ang isa't isa katulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin? Masakit yung sinabi ni Juan, matuturingan tayong mga sinungaling. Hindi totoo sa kanilang sinasabi at ipinapakita. Kung gayon, ang iglesia ay dapat maging isang komunidad ng mga bagong nilalang na nagmamahalan, nagmamalasakitan at tutulungan. Ito ay community of love. Ang iglesia ay dapat maging isang komunidad na nararanasan at nararamdaman ang pagmamahal. Kaya bakit mahalaga yung kaugnayang iyon? Dahil doon natin mai-express at matatanggap, patuloy na matatanggap yung pag-ibig ng Diyos. Yung tinanggap natin, na-express natin, at abalik din naman sa atin. Bahaginan. Hindi ko maiwasang humanga kay Apostol Pablo. Nag-iisip ako ng pwede kong maging example sa katotohanan ito. At wala akong ibang maisip na best kung hindi si Pablo. Isang magandang halimbawa para sa atin. Nung una siya ay namumuhay laban sa Diyos at laban sa mga Kristiyano, galit na galit, to the point na pinapatay. Ngunit nang siya'y katagpuin ng Panginoon, ibang-ibang Pablo na ang nakikilala at nagpapakilala. Hindi na ito ang Pablong namumuhi sa mga tao at sa mga Kristiyano. Ang sabi niya sa 2 Korinto chapter 12 verse 15, at pwede niyong guhitan kung wala pa. Tingnan niyo ang sabi ni Pablo. Hindi ko alam kung anong version itong aking nakuha, pero ito ang sabi. 2 Korinto chapter 12 verse 15, at ikaliligaya kong gugulin ang lahat at ihandog pati ang aking buhay para sa inyong kapakanan. Katiting lamang bang isusukli ninyo sa malaking pagmamahal ko sa inyo? Ano sabi ni Pablo? Ikaliligaya kong gugulin ang lahat at ihandog pati ang buhay ko para sa inyong kapakanan. Ang tinutukoy niya yung iglesia. Umabot na ba tayo sa ganoong sukdulang pagnanais na para sa kapakanan ng aking mga kapatid, para sa kapakanan ng iglesia? Ang lahat ay kaya kong ihandog, pati ang aking buhay, para sa inyo, para sa kanila. Sa akin, napakalaking hamon yun bilang isang leader, bilang isang pastor, na ma-remind ako ng katotohanan yon, na ang lahat ay kaya kong ihandog at ibigay alang-alang sa mga taong aking pinapangunahan. Alang-alang sa inyo. Isasakripisyo kong aking kaligayahan, ang aking kalayaan, ang aking mga sariling pangarap para sa inyo. Ganong kalalim ang nabuong pagturing at pagmamahal na meron si Pablo para sa kanyang mga kapwa-kapatid sa pananampalataya. Sa aking pagtatapos, taglay mo ba ang mga ito? O nakikita na ba sa atin ito? Yung palatandaan ng bagong buhay. Yung pagkakaroon ng bagong katayuan sa harapan ng Diyos. At itong bagong kaugnayan. Masyadong catchy sa akin yung salitang bago. Bago. Para magkaroon ng pagbabago, kailangan mo nang mauna yung bago. At para mangyari yung bago, kailangan mo nang alisin yung luma.
Critical ito na maunawaan natin bilang mga Kristiyano, mga kapatid, at bilang isang iglesia. Dahil tayo nasa mundong hindi tumitigil na himukin tayong sumabay sa kanilang pagbabago. Nagbabago ang mundo, pasama ng pasama, at hinihimok tayo na sabayan ng pagbabagong iyon. Maraming mga kabataan ang napapasabay sa inog ng ikot ng mundo, sa pagbabagong umiiral sa mundo, at ang nakakapag-alala ay pabata ng pabataang edad na maagang naa-adapt ng pagbabago ng mundong ito. Paano natin iingatan ang isa't isa bilang bahagi ng iglesia? At paano natin tutulungan ang ating mga inaakay na ilayo sa impluwensya ng pagbabago ng mundo? At sa halip mamuhay tayo sa pagbabagong inalika ng Diyos sa ating mga puso. Humihingi ito sa atin ng matinding disiplina at pagtatalaga ng ating sarili na laging pagsikapang piliin na mamuhay sa kalooban at katwiran ng Diyos. Pag kayo'y lalabas na, pagkatapos itong gawain ng pagsambang ito, lalabas kayo ng bahay-sambahan at anong mangyayari pagkatapos? Magagawa ba nating maipanatili iyon? Na ako isang bago ng nilalang. Hindi na ako nila katulad. Hindi ako pang simbahan lamang na nagbabago. Na paglabas ay balik ako sa dati. Sabihin mo sa iyong katabi, wag ganun. Na ang pagbabago pag nasa simbahan nagbabago. Paglabas, balik uli. Sabi ni Pablo, at itong aking pangwakas na talata, sa Colossus 3 verse 1 to 4, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumikapan ninyo ay ang mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ito ang nais kong iwang hamon sa inyong mga kapatid. Pagsumikapan, sabi ni Pablo, ang mga bagay na panlangit at palaging isaisip ang mga bagay na panlangit. Tayo hinihikayat ng Biblia bilang mga bagong nilalang. Kung ikay meron ng bagong buhay, kung ikay meron ng nakaranas ng bagong kapanganakan, meron ka ng bagong buhay dapat. Meron ka ng dapat bagong pagkatao. At ipinapamuhay ang bagong kaugnayan na ito na kaloob ng Panginoon sa atin. Yes, maraming tao nangangailangan ng pagbabago. Pero hindi natin magagawa yung libang dalhin natin sila kay Kristo. At akayin ng mga tao papunta kay Kristo. Ngayon, dalawang bagay. Una, ang iyong sarili. Kamusta ikaw? Kamusta ang buhay mo sa Panginoon? Ikaw ba'y patungo mula sa kaluwalhatian, patungo sa kaluwalhatian? From glory to glory ba ang tinatakbo ng buhay mo? Going to maturity ba? Growing? Papalapit ba na papalapit sa Panginoon? O ikay palayo? At meron bang mga taong nasa isip ka na gusto mong makaranas nito? Dalhin natin sila kay Kristo. Walang iba. Akayin natin sila sa pagsisisi at kilalanin ng Panginoong Yesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi ni Michael Lawrence, author ng Conversion Book, maaari daw baliwalain ng mundo ang isang Kristiyano na nag-iisa. Pero pagsamahin mo ang 2, 3 Kristiyano tigit pa, mahirap na itong baliwalain ng mundo. Ibig sabihin, kung tayo, ako, ikaw, tayo bilang isang iglesia, ay ipapamuhay ang buhay na ito, what a powerful impact ang gagawin nito sa buhay ng mga taong nasa paligid natin. Maaring hindi tayo nakakapagdulot ng impact sa buhay ng iba dahil wala naman talagang impact na meron sa ating buhay. Walang makitang iba, walang makitang pagbabago, walang makitang buhay.